111 verse 5. Praise the Lord. He has given meat unto them that fear him. He will ever be mindful of his covenant. Yes. Napaka-importante itong covenant ng Diyos. Sinabi dito, He will ever be mindful of His covenant. Ang Diyos ay hindi ho nakikilala na unfaithful sa kanyang mga promises, but He is being known as true and faithful to all His promises. It doesn't matter what He promised. Basahin natin. Psalms 89 verse 34. Praise the Lord. My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips. Yes. My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips. Ang aking pangako, hindi ko sisirain, hindi ko bibiguin. Anumang bagay na lumabas sa aking labi ay ito ay magpakailan paman hindi mababago. Ganun ang Diyos. Meaning to say, we must be mindful of His covenant. Bakit? Hindi lang ang Diyos ang dapat maging mindful or thoughtful sa kanyang covenant, kundi tayo din. Kasi covenant, it is binding agreement. No? Binding agreement yan. Kumbaga pa, ang Diyos may ipinangako sa tao kung gagawin ng tao ang pinapagawa sa kanila. So this is not one-sided agreement, but this is two-sided. Merong pinapagawa ang Diyos sa tao at gagawin niya pag ito ay ginawa ng tao. So, ganun, napakaganda na manalig sa Diyos. Alam mo, maraming mga nagawa dito sa mundo ng mga kasulatan sa mga tao. Merong tinatawag na MOA, Memorandum of Agreement. Pero, maraming mga parties na hindi nila ginawa ang kanilang pangako kahit ginawa ng kanyang ka-agree na partido. Kumbaga pa, hindi nila ginawang tutuhanan. Pero ang Diyos, ibahin natin ang Diyos. Siya po ay unang-una kapabol siya. Ikalawa, hindi siya nagsisinungaling. Ikatlo, ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos ay napakatuwid at banal. Wala tayong makikita sa kanyang guile. Wala tayong makikita sa kanya na siya'y nagsisinungaling. Hindi po. Kaya tama yung inawit natin ngayon, "'Tis so sweet to trust in Jesus." Napakatamis manalig sa Diyos, sa ating buhay na Diyos, sa ating Panginoong Hesus Kristo. At saka ang pangako ng ating Panginoong Diyos has no expiry. No, wala siyang expiry. At ang mga pangako ng Diyos, hindi lamang temporal na mga bagay. May pangako din siyang eternal. So kung nagagawa niya itong eternal promises ng Diyos, lalo't magagawa niya ang temporal na mga promises niya. Ibig sabihin yan, we should have no doubt. Dapat wala tayong doubt sa kanyang mga pangako na gagawin niya sa buhay natin, sa temporary nating pamumuhay. Kung kaya niyang gawin yung kanyang everlasting covenant, lalo't kayang gawin niya yung temporal covenant ng Diyos. Kung ginawa ito ng Diyos nung una pa doon sa langit at ginawa niya ito sa Old Testament, ilang libo ng mga nakaraan, gagawin din ng Diyos ngayon at this present sa ating henerasyon. At yung ating mga anak, yung ating mga apo, yung ating magiging clan or next generation, papakinabangan din nila. Ganun ka sweet manalig sa Diyos. Praise the Lord. Wala siyang henerasyong bibiguin.
Basta sumunod lang tayo sa pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. Basahin natin yan. Psalms 105 verse 8. Praise the Lord. He has remembered his covenant forever, the word which he commanded to 1,000 generations. Oh, imagine that. Meron siyang covenant na hindi niya magpakailan pa man kalimutan. He hath remembered his covenant forever. Those things who are everlasting covenant of God, hindi niya ito kakalimutan. The word which he commanded to 1,000 generations. Sa lahat ng generations, the same commandment, the same covenant. Kung ano yung covenant niya sa Old Testament, sa New Testament, ngayon and onward, the same covenant. Kung ano yung covenant niya doon sa langit, if you abide in me, my word abide in you, ask what you will, and it shall be done unto you. Wala naman sigurong tao na mag-ask sa ikakasira niya. Wala naman sigurong taong mag-ask sa ikakapahamak niya. So, ibig sabihin yan, tingnan mo yung mga angels na nag-abide sa Kanya. They remain blessed. They remain rejoicing. They remain all the goodness and the benefits of their Creator up in heaven. Tingnan mo yung hindi nag-abide sa Kanya. Anong nangyari ngayon sa kanila? Naging aba sila. Reserve pa sila sa kanilang eternal destiny sa ikakapahamak nila. So, malaki ang magiging idudulot na distraction sa sino man hindi mag-abide dyan sa Diyos. Kaya napaka-importante mag-abide sa Kanya dahil yung covenant niya 100% gagawin at susundin niya ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Pero ang tanong, kanino niya gagawin ang kanyang pangako? Kanino niya tuparin ang kanyang pangako? Ayon sa sinabi ko sa inyo, covenant of God is agreement of two parties. This is binding agreement of two parties. Kailangan yung part natin gawin natin or else yung part niya hindi niya gagawin. Kung gagawin natin yung part natin na inuutos niya sa atin, 100% gagawin niya rin yung kanyang part ayon sa kanyang ipinangako. Ang tanong, kanino niya ito gagawin? Yan ang pinaka-importante para hindi tayo mag-fail sa kanyang covenant. Both temporal and above all eternal. Basahin natin Nehemiah 1:5. Praise the Lord. And said, I beseech thee, O Lord, God of heaven, the great and terrible God, that keepeth covenant and mercy for them that love him and observe his commandments. Yan. Praise the Lord. Saan niya gagawin ang kanyang covenant? To be faithful. To them that love him and observe his commandments. Itong love natin sa Diyos at yung pag-keep natin sa kanyang commandments, this is inseparable. Pag nag-love ka sa Diyos and you do not keep his commandments, you are lying. Nagsisinungaling ka. If you love God and you keep his commandments, meaning to say, you are truthful to your love to God. Diba? Maraming mga caricature na dinodrawing sa mga artist na merong isang babae sa gilid na inaakbayan ng lalaki. Kunwari, mahal na mahal niya yung babae. Pero yung isang kamay niya nakahawak din sa isang babae.
Ibig sabihin niyan, pinapakita niya na iniibig niya itong babaeng ito, pero yung isang kamay niya, merong ibang hinahawakan na other o another na babae. So sa caricature na yan, hindi truthful yung lalaki na yan na umiibig sa babaeng niyayakap niya. Kasi sa talikuran, sa tago, meron siyang ibang kinagigiliwan. Ganon din sa Diyos. Hindi natin siya ma-deceive, hindi natin siya matataguan. Pag umiibig ka sa Diyos, meaning to say, you do His commandments. You keep His commandments. Pag nagsabi ka, umiibig ka sa Diyos, pero talikuran sa tago, you violate His commandments, you are not truthful to your love to God. So yung covenant ng Diyos, it will never fulfill sa buhay mo. Yung sinabi ni Jesus minsan, many on that day that will say, Lord, Lord. Tapos nagsalita sila ng maraming salita, keso nag-serve sila sa Diyos, keso cast out sila ng demons in His name, nag-pray sila ng mga masakitin in His name. Pero anong sabi ni Jesus Christ sa kanila? I do not know you, you workers of iniquity. Nagkaroon ng breach of promise, nagkaroon ng failure of fulfillment ng covenant ng Diyos sa kanila. Bakit? They are not truthful to their love to God. They say they love God, they serve God, but they didn't keep His commandments. Wala, hindi sila nakalusot. Kaya, this is inseparable. Para bang cheque. Pag nag-apply tayo sa bangko, magtayo tayo ng corporation or business. Tapos, dalawa kami na partner. Sabihin namin sa bangko, Sir, itong cheque na kami na mga signatories, ilagay nyo dyan, Sir. And Jeffrey and Rico. Jeffrey Panisales and Rico Cunyado. And ibig sabihin yan, pag sinabi mong end, kung isa lang ang magpirma, hindi yan i-honor. Kailangan dalawa kayo. Ganon din sa message ngayon. If you love God and keep His commandments, His covenant, gagawin niya sa buhay mo. Hindi nakalagay dyan or. Pero kung sabihin mo sa bangko, Sir, ganito na lang, Sir, because I used to travel overseas. Hindi ako all the time na nandito sa Pilipinas. I trust my partner and I have my full confidence sa kanya. Gawin na lang nating or. Jeffrey Panisales or Rico Cunyado. Pag wala dyan si Jeffrey, si Rico lang ang nag-sign dahil ang nakalagay doon sa application nila or approve yan. Kung wala din si Rico, nandyan si Jeffrey, siya lang makapirma. Si Rico, siya din ang nagpunta doon sa abroad. Honor yan. Ito dito, maraming hindi nakakaintindi. Akala nila, it is enough to say, I love God. It is enough to say, I love you, Lord. Tapos, you do not keep His commandments. That is invalid. That is invalid. Praise the Lord. Oh. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, kailangan meron tayong reverend sa Diyos. Meron tayong respeto sa Diyos. Tandaan natin yung covenant na kanyang sinasabi para hindi tayo magpakailan pa man maging witty sa sarili natin. Ano yung witty? Sweetik. Ano yung sweetik? Watsinanggo. Yung bang gumagawa ka pa rin ng kalokohan. Hindi natin magagawa yan sa Diyos. God is not mock. Hindi natin mamamak ang Diyos. Kaya,
we must be truthful to our love to God. It always accompanied with keeping His commandments para valid. Praise the Lord. Valid yan, 100%. God cannot deny. God cannot lie. Hindi makaka-deny ang Diyos. Hindi magsinungaling ang Diyos na i-fail niya ang promise niya. Kaya, anong importante sa buhay natin para magawa natin yung dalawa, love and keep His commandments? Fear of God. Praise the Lord. Basahin natin yan. Psalms 34, 9 and 10. Praise the Lord. O fear the Lord, ye his saints, for there is no want to them that fear him. The young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Yes, fear of the Lord. Fear the Lord, ye saints, for there is no want to them that fear Him. Bakit? Hindi magkukulang ang mitakot sa Kanya. Kasi yung mitakot sa Kanya, hindi gagawa yun kahit maliit na kasalanan o malaki man na kasalanan. So, pag sinunod niya yung commandments ng Diyos, dahil mitakot siya sa Diyos, hindi siya magkukulang kasi ang Diyos ang gagawa ng kanyang covenant. Ang kanyang promise, it is God will perform His promise. Blessed ka. Praise the Lord. At kinumpara dito, maguguto man yung mga nating lion o leon o ito maliliit na mga anak ng mga lion. Mag-suffer man sila ng gutom dahil sometimes their parents failed to find food for them. But they that seek the Lord shall not want any good thing. Di talaga magkukulang ng anumang mabuting bagay. Because God knows what are your necessities. And He can provide it. Di ka magkukulang. Praise the Lord. O di, ang sarap manalig sa Diyos. Tested yan pag may takot ka sa Diyos. Sigurado yan, kahit ano pang tukso ng dyablo sa buhay mo. Kahit wala pang taong nakakita. Kahit wala pang taong tumitingin sa iyo. Kahit wala pang taong bumabantay sa iyo. Napakahalaga yung takot sa Diyos. Kaya ako lang sa testimony lang sa buhay ko, kung walang takot sa Diyos na tinuro sa akin, pwede na akong magawa ng milagro sa abroad habang wala yung misis ko. Habang wala akong kasama, pwede akong gagawa. Pero you cannot keep any single iniquity in secret na ikaw ay maabsuelto pagdating ng judgment day. Hindi talaga. Yan yung tinatawag na penitent heart. Yan yung tinatawag na stiff neck. Nagmamatigas ka sa liig mo, nagmamatigas ka sa puso mo. Akala mo, madala mo lang yan pagdating ng kahatulan. Yung pala nag-iipon ka lang ng puot ng Diyos na darating sa buhay mo. O kaya napaka-importante ng covenant ng Diyos. Ayusin natin ito ng pag-deal. Truthful tayo sa ating pag-ibig sa Diyos. Gawin natin ang kanyang mga commandments. Yung takot sa Diyos, this is very applicable para hindi natin i-break ang ating part na ipinapagawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya nangako ang Diyos, maguguto man yung mga maliliit na leon. Kahit yung lion na yan, tinaguri ang strongest beast na ginawa ng Diyos, but they failed sometimes. But God will never fail you to feed you. Di kayo magugutom. Praise the Lord. Kaya, napaka-dakila ng ating Panginoong Diyos. Kaya itong pangako ng Diyos, yun ang claim ko. Naalaala niyo yung nag-decide na ako mag-serve sa Diyos. Tinanong ako ng tatay ko, "O anak, magkano bang sweldo mo dyan sa pagpastor mo? Paano yan kung magkakaasawa ka? Anong ipapakain mo? Buhangin?"
So, nanindigan ako sa covenant ng Diyos. Habang naninindigan ako sa covenant ng Diyos, hindi pwede mag-deal ako sa Diyos falsely in His covenant, or else mabibigo ako. Praise the Lord. Kaya, hinarap ko sa tatay ko na if God feed the sparrows more than yung mga servants niya nag-serve sa kanya, He will feed them. If God clothed the lilies, the flowers, the plants with so beautiful, higit pa yung magsiserve sa kanya, He can clothe them. Pero nakataya yung ano ko, love ko, tsaka pag-keep ko sa commandments ng Diyos para hindi ako mabigo. Praise the Lord. At talagang totoo talaga. Faithful talaga ang Diyos. I experience it and I can witness it and I can testify of it. Totoo talaga. Hindi talaga sinungaling ang Diyos by the grace of God. Praise the Lord. Tingnan mo anong sinampol ni Jesus Christ dito. Basa Matthew 6:26 hanggang 33. Praise the Lord. Behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns. Yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore, take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan. Praise the Lord. Oh, magbantay din tayo dito. And ang word "and", bantayan natin yan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. This is inseparable. Pag ang sinabi mo lang, Lord, I seek your kingdom first, and yet you do not keep His righteousness by keeping His commandments, invalid yung pag-seek mo sa kingdom of God dahil hindi mo sinabay yung righteousness ng Diyos. Diyan tayo maging careful. Kaya maraming mga tao na nagsasabi, sinungaling ang Diyos, ang Diyos unfaithful, ang Diyos hindi totoo sa mga pangako. Yung pala, nasa kanila ang difference. O nandyan sa kanila yung problema. Nandyan sa kanila yung pagkukulang. Nandyan sa kanila yung failure. Hindi sa Diyos. God is not well known in His covenant na unfaithful siya. Hindi po. Hindi yan. Hindi siya well known na ganun. Well known ang Diyos na faithful sa kanyang covenant to those who love and keep His commandments. Faithful ang Diyos. Tuparin yung pangako niya sa binasa dito. Pakainin ka. Damtan ka. Alam ng Diyos lahat ng pangangailangan mo. Kaya niyang isupply lahat yan. Pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Kung kailangan mo na yan, ibibigay yan ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Ganun. Kaya ang nung napansin ko, nagsimula ako pag-serve kay Jesus, kunti pa yung kongregasyon ko. I-supply niya yung pangangailangan ko, kaunti. Meet yung pangailangan ko. Nung lumaki-laki kunti ang kongregasyon ko, hindi ako nagkulang. Lumaki-laki rin yung provision ng Diyos. Nung nagkaroon ako ng pamilya, asawa, nadagdagan kunti yung
blessing ko. Nadagdagan yung membro ko, nadagdagan naman yung, na-meet lahat. Hindi nagkulang. Hanggang nagkaanak kami, hanggang nag-aral sila. Nag-increase din ang provision ng Diyos. Hanggang lumalaki yung kongregasyon, yung pangangailangan. Na-meet din lahat. Walang problema na hindi niya nilutas. Walang pinakamaliit na pinakamalaki na necessity na alam niya kailangan natin ito na hindi niya kayang ibigay. Ganon ang Diyos. Praise the Lord. Faithful talaga ang Diyos. Sabi ko, salamat po. Basta i-deal lang natin faithfully yung covenant, yung binding agreement of two parties. Huwag lang natin yang biguin. Alam nyo, minsan, naririnig ko lang na kayang bilangin ng Diyos lahat ng ating buhok. Sabi ko, what verse is that in the Bible? Is this hearsay? Or is this really spoken by Jesus Christ? Kanina nasumpungan ko. Talaga, lahat itong buhok natin, ilan ito, hindi natin kayang bilangin yan. Pero bilang ng Diyos yan. Kaya niyang bilangin yan. So yung mga necessities natin, lahat, alam ng Diyos yan. Hindi tayo magkukulang. Praise the Lord. Basahin natin yan. Matthew 10:30 and 31. Praise the Lord. But the very hairs of your head are all numbered. Fear ye not, therefore, you are of more value than many sparrows. Yan, kahit ang mga buhok ng inyong ulo, lahat yan, bilang ng Diyos. Kaya yan ng Diyos bilangin. At kaya din ng Diyos kahit isang buhok natin, pwede niyang gawin na hindi malaglag kahit isa. He can hold it, He can preserve it. Ganon ka-accurate ang Diyos ng kanyang mga pangako sa kaliit-liitan na mga pangangailangan natin na minsan hindi natin napapansin pero napapansin ng Diyos. Sa pinakamalaki na pangangailangan natin na sa tingin natin hindi natin kayang angkinin, magkaroon, pero kaya ng Diyos yan ibigay lahat. Ganon ang covenant ng Diyos. Sa eternal, everlasting na ating magiging destiny or status, alam ng Diyos anong pangangailangan natin. Hinanda na yan ng Diyos. That is given. That is already prepared by God. It is just about receiving. Time will come. May appointed time tayo lahat dyan. Praise the Lord. Totoo ka, Pastor Chit. Kaya ng Diyos na kahit isang strand ng ating buhok, walang mahulog kahit isa. Yes, basahin natin. Luke 21:18. Praise the Lord. But there shall not an hair of your head perish. Yes, kayang gawin ng Diyos. So ibig sabihin yan, God is very particular in our necessities. God is very keen in observing our future, our present, our necessities. Masyado siyang particular. Hindi siya nagkukulang magpakailan pa man. Ganon ang Diyos natin na ating pinaglilingkuran. We are so blessed by our God. Basta sundin lang natin ang kanyang pangako. Kaya nung sinagot ko yung tatay ko na wala akong pag-alinlangan, na hindi ako magugutom, hindi ako magkukulang dahil ginawa yan ng Diyos sa mga ibon, sa mga plants, and I believe I am more than them if I serve God. Tinupad yan ng Diyos by the grace of God. And still, He is fulfilling onward. Hindi man pwede na ang pangangailangan natin will remain as is, as we were nagsimula pa. Kaya nga minsan sabi sa akin ni James Yap, hindi ko nag-get yung kanyang tanong. Alam mo naman si James Yap, that is Malaysian, and he live in a city of Kuala Lumpur. So mas advanced yung nila way of thinking, Chinese pa. Alam mo, tinanong niya ako ng isang question. What can you see holy place after 10 years from now? Di ako nakasagot.
Praise the Lord. Pero ngayon na-realize ko, nakikita na ng Diyos yan. And He knows what is our future. And He can provide even onward 10 years pa. Unahan pa niyan. God is our provider. God is our victory. God is our success. Yan lang ang dapat nating isagot. Praise the Lord. Because after all, we are more than the sparrows. Last verse, basahin natin. Matthew 6:26. Praise the Lord. Behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Yes. Kaya kagabi tinawag ko si Pastor Alan. Sabi ko, Pastor Alan, mag-meeting muna tayo sandali. Puntahan mo na si Kapitan. Ito yung probable date natin na krusada. God's will. January 20, Sabado. Para sa ganun, libre yung mga tao. Pag linggo, may kanya-kanyang simbahan yan. They will prioritize. So, let us give chance. 20, Sabado. God's will. Ayan ang i-pray natin. Praise the Lord. Oo. Minsan merong salita na throw the iron while it is hot so that it can pierce. Sa atin, let us throw the iron until it becomes hot. Ibig sabihin yan, i-practice lang natin yung salita ng Diyos. Bahala na siya ang kikilos. Hindi tayo maghintay pa until the iron becomes hot. Tsaka pa tayo mag-strike. Nagbabaga na ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng signal go. And let us use that iron according sa Word of God. And God will do the rest. Siya na ang bahala sa lahat. So, to God be the glory. Anumang mga necessities natin. Tapos, meron pang nagsuggest kagabi na maggawa tayo ng uniform. Yes, of course. Kailangan ma-identify ang mga crusaders. Praise the Lord. There must be an identity. Yung mga crusaders natin, merong uniform, merong proper yan lahat. Para sa ganon, order po ang lahat. Kaya imi-meet ko na yung aking mga kasamahan dito, Pastor RJ and Brother Gigi, kung anong ma-share nila na idea sa uniform susuotin ng babae at lalaki. Yung presentable kahit papaano. Praise the Lord. God will provide all our necessities. At sabi ko kay Pastor RJ, i-live natin yan, gamit natin yung yung kung paano tayo nagla-live dito, gamit yung computer. Gamitan din natin ng computer yan para quality. Yung presentable, yung ating pag-deliver ng Word of God. Sa clarity, nandyan. Sa visibility, nandyan. Kung ano man yung i-perform ni Jesus na miracle, nandyan. Tingnan mo yung Bible. Very detailed yung mga miracles ginawa ng Diyos dito. As if you are seeing motion pictures. It is being described. Bakit gusto ng Diyos yan na makita ng mga tao? Let them see the goodness of God. Let them see the salvation of God. Let them hear with clarity the message of God. Kaya to God be the glory. Kagabi meron nang dumating na monitor na magamit natin sa outdoor. Nag-provide na rin si Jesus Christ ng CPU. Mas maliit pa dito yung CPU natin by the grace of God. Kaya itong lahat, leading ni Jesus ito para sa ating buhay na ipapagawa ng Diyos sa atin. God is preparing us
for greater task and greater mission. Kaya huwag tayong mabahala sa ating pangangailangan. Gawin lang natin yung fear of God and keep His commandments. Gawin lang natin loving God and keep His commandments. Sigurado yan. Walang katiting na bagay na kailangan natin hindi kayang i-provide ng Diyos. To God be the glory. Maliit man, malaki man, hindi yan nagmamatter. Kasi ang Diyos natin mas malaki sa lahat. He can do His covenant. He can perform His covenant. I-claim natin yung lahat ng strand ng ating buhok. Kaya niyang bilangin. I-claim natin yung Matthew chapter 6 na meron ditong sinabi, basahin ko, verse 32. But after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Praise the Lord. Ibig sabihin yan, kinukuha lang ni Jesus sa atin yung anxiety. Kinukuha lang ni Jesus sa atin yung cares of this world. And that is how the Gentiles do. Pero on our part, let us cast everything because our God, our Lord Jesus Christ, knows all these things that you need. Lahat alam niya na mga bagay na ating pangangailangan. Kaya, let's stand kahit paman sa kanyang pangako. He hath given meat unto them that fear Him. He will ever be mindful of His covenant. Yan ang ating alalahanin. At lahat ng mga pastors, challenge ito sa atin lahat. Yung signal go ni Lord Jesus na binigay sa atin to have this crusade. Then let us trust in the Lord. Let us have faith in God. Let us be obedient. Walang sino man sa atin magkukulang ng ating pangangailangan. Praise the Lord. God will provide all our necessities by His grace and by His power. To God be the glory. At least, kampante tayo, haharapin ang mga challenges itong year 2024. Let us face this challenge in the name of our Lord Jesus Christ. Blessed is He who come in the name of the Lord. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.